Ang pangkalahatang pamagat para sa ikatlong markahan ng edukasyon sa pagpapakatao siyam ay mga kaugnay na pagpapahalaga sa paggawa. Samantalang, ang pamagat ng Module 1 sa kasalukuyang markahan ay katarungang panlipunan at kagalingan sa paggawa. Mabuting buhay at welcome kayong lahat sa bagong aralin na ito. Ang pamantayang pangnilalaman sa ikatlong markahan ay naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga pagpapahalagang kaugnay ng paggawa tungo sa pag-unlad ng sarili, kapwa at bansa. Samantalang ang pamantayang pagganap naman ay natataya ng mag-aaral, self-assessment, ang sariling kakayahan sa pamamahala sa oras batay sa pagsasagawa ng mga gawain na nasa kanyang schedule ng mga gawain at nakatutugon sa mga pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Ang inaasahang matutunan ng mag-aaral ay nakakagawa ng portfolio ng self-assessment ng sariling kakayahan sa pagmamahal at pagpapahalaga sa oras. Ito rin ay magsisilbing performance task ninyo. Sa unang markahan, natutuhan mo na mahalaga ang pagsisikap ng bawat tao sa pagkamit at pagpapanatili ng kabutihang panlahat sa lipunan. Isa sa mga nararapat pagsikapan upang makamit ito ay ang pagsasabuhay ng mga moral na pagpapahalaga na magpapatatag sa lipunan. Pangunahin sa mga moral na pagpapahalagang ito ay ang katarungang panlipunan. Bakit mahalaga sa ating pakikibahagi sa lipunan ang pagkakaroon ng katarungang panlipunan? Paano ka tutugon sa hamon ng pagsasabuhay ng katarungang panlipunan? Sa aralin ito ay inaasahan na nakikilala mo ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan at nakapagsusuri ka ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan. Napatutunayan mo na may pananagutan ng bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kanya at natutugunan mo ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon. Natutukoy mo ang mga indikasyon na may kalidad o kagalingan sa paggawa ng isang gawain o produkto at nakabubuo ka ng mga hakbang upang magkaroon ng kalidad o kagalingan sa paggawa ang isang gawain o produkto. Naipaliliwanag mo na kailangan ang kagalingan sa paggawa at paglilingkod upang maiangat ang sarili, mapaunlad ang ekonomiya ng bansa, at mapasalamatan ng Diyos sa mga talintong kanyang kaloob. At nakapagtatapos ka ng isang gawain o produkto na mayroong kalidad o kagalingan sa paggawa. Ngayong alam mo na ang mga pamantayan, mga kasanayang pagkatuto at mga inaasahang gawain sa markahang ito, ay simulan na natin ang pagtatalakay. Handa na ba kayo? Katarungan. Madalas mong naririnig ito sa mga rally kapag ipinaglalaban ang karapatan sa lupa o kaya sa balita tulad ng iyak ng isang inang pinagnanakawan ng buhay ng anak. Katarungan ang sigaw kapag may inapi. Katarungan ang hinihingi kapag hindi patas ang turing sa tao. Kung kawalang katarungan ang pagpatay, ang buhay ay katarungan. Kung walang katarungan ang pang-aagaw ng lupa, katarungan ang gumalang sa pagmamay-ari ng lupa. Kung kawalang katarungan ang pang-aapi, katarungan ang pagkalinga at paggalang sa dignidad ng tao. Ano ang katarungan?
Ang katarungan ay pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Halimbawa, kung ikaw ay inakusahang gumawa ng isang pagkakasala, nararapat bang bigyan ka ng pagkakataong maipaliwanag ang iyong sarili? Dapat lamang. Isang makatarungang gawain ang pagbibigay sa iyo ng pagkakataong maipaliwanag at maipagtanggol ang iyong sarili. Kung ikaw ay nagtatanong sa iyong guro ng isang bagay na masasabing malayo sa araling tinatalakay ngayon, nararapat bang sagutin ka ng iyong guro? Nararapat lamang, dahil isang makatarungang gawain ang pagtutugon sa mahahalagang tanong mo sa buhay kahit malayo pa ito sa araling pinag-uusapan. Dapat mo lamang tandaan na may tamang oras sa lahat ng bagay at maaari din namang itanong ito sa ibang oras upang mailaan natin ang kakaunting panahon sa pag-aaral sa mga gawaing nakatakda para dito. Ayon kay Dr. Manuel B. D. Jr., ito ay isang pagbibigay at hindi isang pagtanggap. Ang katarungan ay batay sa pagkatao ng tao. Kung kaya, ang tuon ng katarungan ay ang labas ng sarili. Ayon kay San Tomas de Aquino, ang katarungan ay isang gawi na gumagamit lagi ng kilos-loob sa pagbibigay ng nararapat sa isang individual. Ang kilos-loob na isang makatwirang pagkagusto ay magpapatatag sa iyong pagiging isang makatarungang tao. Ang pagiging makatarungan sa kapwa at sa iyong pag-uugali ay dapat bukal sa loob mo. Walang pumipilit nito sa iyo para gawin mo o isabuhay ito. Ang pagiging makatarungan ay hindi humihingi ng kapalit. Kaya kung gusto mong maging makatarungan, ay kailangang gustuhin mo ito. Ito ay nangangailangan ng kilos-loob. Buo ang iyong loob at naninindigan ka na isabuhay mo ang pagiging makatarungan. Hindi po madali ang paninindigang ito dahil kahit saan lang ay nasusumpungan o nakikita mo ang mga bagay-bagay, sitwasyon o gawain na hindi makatarungan. Siguro sa maraming beses ay naging biktima ka na din ng isang di makatarungang bagay na ginawa sa iyo. Mahirap, di ba? Kaya, kung gusto mo talagang maging makatarungan, ay gustuin at paninindigan mo ito. Sa pamamagitan ng pagiging makatarungan, sinusunod mo ang likas na batas moral. Ang katarungan ay batay sa pagkatao ng tao. Ano naman ang nararapat sa kapwa? Ito ay ang pagpapahalaga sa kanya. Ito ay ang hindi paglabag sa espasyo ng kanyang pagka-individual, ang kanyang dignidad bilang tao. Paano nangyayari ang paglabag sa espasyo ng kapwa? Sa isang simpleng halimbawa, ang bawat basketball player ay may kanya-kanyang espasyo sa loob ng court. Kapag tinulak mo ang katunggaling manlalaro na nakatayo sa kanyang posisyon, ay makakarinig ka ng huni ng pito mula sa referee. Foul ka! Kapag binasa mo ang diary ng iyong dormmate na walang pahintulot, nilabag mo ang kanyang espasyo. Kapag pinakialaman mo ang gamit sa loob ng bag o closet ng iyong kaklase na walang pahintulot, ay nilabag mo ang kanyang espasyo. Kapag gumawa ka ng kwento tungkol sa iyong kapwa na hindi naman totoo,
ay nilabag mo ang kanyang espasyo. Marami pang mga halimbawa ng paglabag sa espasyo ng iba o ng sarili mo mang espasyo. Sana matuto ang bawat isa na respetuhin ang espasyo ng iba. Alalahanin mo ang katagang, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mo namang gawin nila sa iyo. Bakit mo kailangang maging makatarungan sa iyong kapwa? Dahil ikaw ay tao at ikaw rin ay namumuhay sa lipunan ng mga tao. Ang pagiging makatarungan ay minimum na pagpapakita mo ng pagmamahal bilang tao na namumuhay kasama ng iba. Halimbawa, ang paninira sa ibang tao ay isa ring paglapastangan sa iyong sariling pagkatao. May kasabihan tayong gawin o ugaliin mo ang isang bagay na nais mong gawin o ugaliin ng lahat ng tao sa mundo. Isinasabuhay mo ang pagiging makatarungan sa mithiin mong lumaganap ang katarungan sa mundo. Ano ang makatarungang tao? Ayon kay Andre Comte Sponville, noong 2003, isa kang makatarungang tao kung ginagamit mo ang iyong lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. Ano ang pangunahing prinsipyo ng katarungan? Ang pangunahing prinsipyo ng katarungan ay bilang tao, karapatan ng bawat isa na mabuhay at mamuhay ng hindi hinahadlangan o pinanghihimasukan ng iba. Mahalagang tandaan na ang pangunahing prinsipyo ng katarungan ay ang paggalang sa karapatan ng bawat isa, anumang ugnayan mayroon ka sa iyong kapwa. Nagsisimula sa pamilya ang katarungan. Sa pamilya, una mong naranasan ang mga bagay-bagay na nagbibigay sa iyo ng kamalayan tungkol sa katarungan. Dito, unti-unti kang nagkakaroon ng kakayahan na mauunawaan kung ano ang katarungan. Dahan-dahang nahuhubog ang iyong pagkatao sa paggabay ng iyong mga mahal sa buhay. Mula nang mahubog ang iyong konsensya, nauunawaan mo sa tulong ng iyong mga karanasan na nagiging makatarungan ka kapag iginagalang mo ang mga karapatan ng iba at isinasaalang-alang mo ang kabutihang panlahat. Napakahalaga ng papel na ginagampanan ng mga magulang mo sa paghubog ng iyong pagiging makatarungan. Iminumulat kanila sa katotohanang may karapatan at tungkulin ka bilang tao, hindi lamang sa pamilya, kundi pati na rin sa lipunan. Ginagabayan kanila upang mapahalagahan at maisabuhay mo sa iyong pang-araw-araw na ugnayan sa kapwa ang mga karapatan at tungkuling ito. Malaki ang papel ng pagsasanay upang magiging makatarungan ka bilang tao. Ang pagsasanay na ito ay una mong naranasan sa piling ng iyong pamilya. Kung hindi mo ito nasisimulan at nagagawa sa pamilya, ang buong proseso ng pagiging makatarungang tao ay maaaring maging mahirap para sa iyo. Ano-ano ang mga apat na aspekto na mahalagang pagtuunan mo ng pansin sa pagsasanay sa loob ng iyong pamilya upang mahubog sa iyo ang katarungan. Number 1, ipinaaalala ba palagi ng mga magulang mo sa iyo na kailangan mong gawin ang mga makatarungang bagay sa iyong ugnayan sa iba? Ginagabayan ka ba nila upang maiwasan mo ang hindi makatarungang gawain?
Ito ay pagsasanay ng iyong kilos-loob. Number 2. Ipinauunawa ba nila sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng paggalang sa kapwa? Kaugnay nito, tinutulungan ka ba nila na sanayin ng iyong sarili tulad ng paghiram ng isang bagay na pagmamayari ng iyong kapatid kung gusto mong gamitin ito? Ito naman ay pagsasanay ng iyong isip at kilos-loob. Number 3. Nililinaw ba nila sa iyo ang pagkakaiba-iba ng mga sirkumstansya ng iba't ibang tao, lalo na ang mga nakapaligid sa iyo? Ito ay pagsasanay ng iyong isip. Number 4. Tinuturuan ka ba nila ng pagiging mapagtimpi o pagkontrol sa sarili at pagsasaayos ng iyong mga pagkakamaling nagagawa sa ugnayan mo sa iba? Ito ay pagsasanay ng iyong kilos-loob. Ang 4 na aspekto ng pagsasanay na ito ay ginagamitan ng iyong isip at kilos-loob. Ang una at ika-4 na mga punto ay mga pagsasanay ng iyong kilos-loob. Ang ika-3 punto ay ang iyong isip at ang ika-2 punto ay ang pagsasanay mo ng iyong isip at kilos-loob. Ano ang katarungang panlipunan? Ang katarungang panlipunan ay isang mahalagang pundasyon ng panlipunang pamumuhay. Umiiral ang karapatang panlipunan kung tinatanggihan ng mamamayan ang pandaraya sa negosyo, pangungurakot sa pribado at publikong institusyon, hindi makatarungang pasahod sa mga empleyado, at ang iba pang mga katulad na sitwasyon. Ang katarungang panlipunan ay nakatutuon sa kabutihan ng mga tao. Sa makatuwid, ang mga istruktura ng lipunan ay nabubuo at nararapat na umiiral para sa kabutihan ng lahat ng tao. Ayon kay Dr. D, ang katarungang panlipunan ay nauukol hindi lamang sa ugnayan ng tao sa kanyang kapwa, kundi sa ugnayan din niya sa kalipunan. Iba ang kapwa sa kalipunan. Ang kapwa ay personal o interpersonal na ugnayan mo sa ibang tao. Halimbawa, sa batang nasa lansangan, sa isang matandang babae na nagpapaturo sa iyo kung saan ang daan, sa kaibigan na nagpapatulong tungkol sa kanyang problema. Ang kalipunan o socius ay ang ugnayan ng tao sa isang institusyon o sa isang tao dahil sa kanyang tungkulin sa isang institusyon. Halimbawa nito ay ang guro o mag-aaral sa paaralan, ang konduktor ng bus o ang empleyado sa opisina. Sila ay kalipunan dahil may namamagitan na institusyon sa kanilang ugnayan. Magkaiba, ngunit hindi magkahiwalay ang kapwa at kalipunan. Ang kalipunan ay para sa paglilingkod sa kapwa. Ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at sa ugnayan ng tao sa kalipunan. Inilalagay nito sa ayos ang panlipunang ugnayan ayon sa kriteria ng pagsunod sa batas. Isinasaalang-alang din nito ang mga panlipunan, pampolitikal at pang-ekonomiyang aspekto ng tao, mga problema ng lipunan, at mga maaaring solusyon ng mga ito tungo sa kabutihang panlahat. Ano-anong mga pagpapahalaga ang kaugnay ng katarungang panlipunan? Mga kaugnay na pagpapahalaga ng katarungang panlipunan ay number 1, dignidad ng tao. Number 2, katotohanan.
Number 3, pagmamahal. Number 4, pagkakaisa. At number 5, kapayapaan. Ang katarungang panlipunan sa tunay na kahulugan nito ay kumikilala sa dignidad ng tao. Ang bawat tao ay may dignidad, hindi dahil sa kanyang pag-aari, posisyon sa lipunan, o mga nakakamit sa buhay, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Ano ang kagalingan sa paggawa? Ayon sa Laborem Exercens, ang paggawa ay mabuti sa tao dahil sa pamamagitan nito na isa sa katuparan niya ang kanyang responsibilidad sa sarili, kapwa at sa Diyos. Ang pagsasagawa ng isang gawain o paglikha ng produkto ay nangangailangan ng sapat na kasanayan at angking kausayan sa gagawa nito. Hindi sapat ang lakas ng katawan at ang layuning makagawa. May mga partikular na kakayahan at kasanayan ang kailangan sa paggawa. Halimbawa, sa pagwe-welding, hindi lamang sapat na malakas ang iyong katawan at alam mo ang iyong layunin sa paggawa. Kailangan angkop ang iyong kakayahan at kasanayan na kailangan sa pagwe-welding sa pamamagitan ng pagsasanay sa gawain ito sa TLE classes ninyo. Ang kagustuhang may sa buhay ang layuning ito ang nagtutulak sa kanya upang magkaroon ng kagalingan sa paggawa. Ang pagkakaroon ng propesyon o kursong natapos ay isang salik na dapat isaalang-alang. Ngunit hindi lang ito ang kailangan upang makagawa ng isang produkto o gawaing mag-aangat sa iyo bilang tao. Ika nga, kahit anong trabaho, basta marangal, ay kalugod-lugod sa mata ng Diyos at tao. Ano-ano ang mga katangian ng kagalingan sa paggawa? Mga katangian na dapat taglayin upang maisa sa buhay ang kagalingan sa paggawa. Number 1, nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Number 2, pagtataglay ng positibong kakayahan. At number 3, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Ang isang matagumpay na tao ay may tiyak na pagpapahalagang humuhubog sa kanya upang harapin ang anumang pagsubok na pagdaraanan sa pagkamit ng mitiin. Ang mga pagpapahalagang ito ang nagsisilbing gabay niya upang gumawa ng kakaibang produkto o serbisyo na may kalidad. Ang produktong kanyang lilikain ay bunga ng kasipagan, tiyaga, pagiging malikhain, at pagkakaroon ng disiplina sa sarili. Kasipagan. Ito ay tumutukoy sa pagsisikap na gawin o tapusin ang isang gawain nang walang pagmamadali at buong pagpapaubaya. Ang produkto o gawaing likha ng isang taong masipag ay bunga ng kausayan at buong pagmamahal na ginagawa. Dahil dito, ang nagiging resulta ng kanyang pagsasagawa ng gawain ay maayos, kahanga-hanga at kapuri-puri. May kagalingan ang produkto o gawain o ang paggawa sa kabuuan kung ito ay bunga ng pagmamahal at pagkagustong gawin ito ng buong husay. Tiyaga. Ito ay pagpapatuloy sa paggawa sa kabila ng mga hadlang sa kanyang paligid. Isinasantabi ng taong may tiyaga ang mga kaisipang makahahadlang sa paggawa ng isang produkto o gawain, gaya ng pagrereklamo,
pagkukumpara ng gawain na likha ng iba, at pag-iisip ng mga kadahilanan upang hindi isagawa ang gawain. Ang likha ng taong may kagalingan sa paggawa ay bunga ng inspirasyon, turo at gabay na kanyang nakukuha sa ibang tao. Masigasig. Ito ay ang pagkakaroon ng kasiyahan, pagkagusto at siglang nararamdaman sa paggawa ng gawain o produkto. Ang atensyon o oras niya ay nakatuon lamang sa produkto o gawaing kanyang lilikhain. Sa pamamagitan nito, madali siyang nakatatapos ng produkto at gawain na hindi nakararamdam ng anumang pagod o pagkabagot. Ang damdaming di nakararamdam ng pagod at pagkabagot sa anumang gawain ay resulta ng kagalingan sa paggawa. Malikhain. Ang produkto o gawaing lilikhain ay hindi bunga ng panggagaya. Ito ay likha ng mayamang pag-iisip. Orihinal at bago ang produkto. Bunga ito ng ideyang maging iba at kakaiba, ganun din naman sa gawain. Kailangan hindi ito katulad ng iba o ng nakararami. Maaaring ipakita ang kausayan ng isang produkto o gawain sa pamamagitan ng pagiging una. Magaling ang produkto o ang gawain kung ito ay bago sa tao. Ito ang magtatakda ng kalidad nito. Hindi kamuka pag ito ay ginaya. Kailangang hungusan o higitan ang kinopya. Disiplina sa sarili. Ang taong may disiplina ay nalalaman ang hangganan ng kanyang ginagawa at mayroon siyang paggalang sa ibang tao. Maaari niyang ipagwalang bahala ang pansariling kaligayahan para sa kapakanan ng ibang tao. Ang kagalingan ng gawain o produkto ng taong may disiplina sa sarili ay sa ikabubuti ng lahat. Nagtataglay ng kakailanganing kakayahan. Upang maisakatuparan ang mga mithiin sa buhay at magtagumpay sa anumang larangan, kailangang pag-aralan at linangin ang mga kakailanganing kakayahan at katangian tulad ng kakayahang magbasa, magsulat, magkwenta, makinig at magsalita, at ang pagkakaroon ng mayamang kaisipan na gagabay sa iyo upang maging sistematiko at malinang ang tatlong yugto ng pagkatuto. Pagkatuto bago ang paggawa, pagkatuto habang gumagawa, at pagkatuto pagkatapos gawin ang isang gawain.